So yun mga ka-everybody. I-drop ko na si Panganay. I-drop ko na si Panganay. Kaya kinawayan ako ng driver. Nakilala niya ako. So tara mga kabady, uuwi tayo ulit sa bahay. Yung bunso naman yung yung susunduin ko, tapos ihatid ko din sa kaibigan. Hindi ko alam saan gagala yung saan pupunta sa kaibigan. Ano lang mga everybody, close time lang sila. Nagkakaabutan mga yan. Minsan nag-aaway na sila kasi hindi nila alam ang sino uunahin. So tara mga kabady. Yan. Medyo isum natin para medyo maganda yung yung yan. Nakita niyo mga kabady, sinter ko lang ganyan. Yan. Para maganda yung views. Diba mga kabady? O yan, kitang kita sa harapan. Ano lang yung ganito lang ang aking trabaho mga kabady. Sundo hatid sundo. Pag na-close yung oras, yung dikit, tulad noon nagutos siya, pagdating wala na yan. Hindi ka na excuse me po. hindi na ako bababa ng sasakyan mga ka-everybody pag inabot sila ng oras na magkadikit ng oras ng kanilang paglabas. Sunod nyo yun, nagmamadali siya mga kabady. Yun ang mahirap dun sa panganay mga ka-everyone. Yun ang hirap kasi sabihan ng magsabi kasi mag-oo yung mga yun, pero hindi naman gagawin. Sayang din lang yung laway ba. Kita nyo mga kabady, napakaliwanag ang daan, diba? Pero ang dito mga kabady, ang takbo lang dito 80. Yung camera, nakita niyo ba? Yung camera dati nandyan lang yan, dyan sa pwesto na yan. Pero nilipat na doon sa unahan. Minsan nakatago pa. Kaya mahirap magdadrive ka rito na hawak-hawak mo ang cellphone, bigla na lang may kikilap galing sa malayo. Yun na yun. Kailangan ng patakbo dito 70 lang. Ayan siya mga kabady, oh. Kita nyo? Ayan o, yun o. Dati-rati nandun yun sa bungad. Pero ngayon, tsaka dito mag-u-turn ako. Hindi mo pwedeng birahin ng kasi maabutan ka pa rin ng sensor nun. Kikilap pa rin yun pag nasa kabila kang kayo. Tulad nito mga kabady, mag-u-turn ako rito, dapat yung speed mo dito 70 lang, 70, 75, 78, 80, 81, okay lang yun. Basta wag kang sasalpak sa 82 kasi violation na yun mga ka-everybody. O diba, nag-u-turn lang ako, balik lang ako. Hindi pwedeng harurutin natin. Dapat nasa 81 lang tayo. Yung 81 mga ka-everyone, lahat ng kapwa ko driver dito sa Riyadh, na family driver, company man o private residence, lahat ng speed meter dito basta 101, 91, 81, 71, 61, basta may 1
kikilap yung camera mga ka-everybody, pero good pa rin yon. Wag lang 102, 103, ano, basta 101. Kikilap yung camera pero pasok pa rin yun. Yun ang tips ko sa inyo. Tulad dito mga ka-everybody, speed meter dito limit 120. Kailangan nasa 121 ka lang, huwag mong sasalpakin yung 122, diba? So, tulad nito, entrada ako 90, pero pag kinuha ko yung second lane, kailangan nating birahin ng 100 lang mga kabady, kasi hindi ka pwedeng magbagal, kasi pag nabisit yung nasa likod mo, talagang bubundiling ka rito mga kabady. Ano na nun, pag nag-high beam na sila, na blink na yung ilaw, ay naka na. Lalo pag sa first lane ka lang 100 ka, dito ka na lang sa second lane o kaya third lane, apat kasi ito mga ka-everybody. Excuse me po, masamang lalamunan. Apat lane na kasi ito mga kabady, subway. Ito yung Galit exit 1. So yung takbo lang natin dito mga kabady, 100, 107, depende sa apak. Pero yung 100 tamang bilis lang dito sa subway mga kabady. Tingnan nyo mga kabady, takbo no na 120 na 115. Tingnan nyo mga kabady, pag mabilis kayo tapos yung nasa unahan mabagal, diba? Nakaka-nervous. Wala na tayong magagawa ng mga kabady, kasi maraming driver dito na matigas ang ulo na hindi alam mong pag pinaggagawa. Nasa second lane, pero ang takbo niya 80, 70, diba? Nakakabusit. Dapat nasa third lane lang sila. Tamang patakbo lang yun, tamang pogi. Pero katulad ko, wala ako dito sa pag-exit na to mga kabady. Minsan itong overpass na to, kailangan kung ano yung nakita mo sa signboard 60, dapat ganun din lang patakbo mo, kasi minsan may bumubulag ta rito mga kabady. Nandyan lang nakabit yung skeletal. Yung mga yan, yung patakbo ng mga yan 70, 80. Ako nasa 58 lang, kasi nakikita nyo dyan, makikita nyo yan 60. Pero sila wala lang. Pag nandito na tayo, lahat din nating harurutin, kasi mag-i-entrance din tayo sa North Ring Road. Kailangan pag mag-extra dito mga kabady, timing lang, katulad yan tapos sabi placer, timing lang yung papatakbo na sisingit mga kabady. Kasi minsan 120 yung patakbo, 110, tapos hindi mo yung masabayan ng arangkada ng hindi ka naman pwedeng mag arangkada ng 110 ka agad, 120 ka agad pag umientrada ka Kailangan ibuilo mo muna talaga. Timing lang, diba? Tapos pag nakuha mo na yung gusto mong linya, patakboy mo na lang yung sasakyan na tamang takbong pogi, 100. Dapat yung speed mo 100. Tulad nito, nasa 13 ako, 100 pa rin. Maintain lang. Hindi ka pwedeng maawa ka, diba? Patakbo ng mga nasa harapan natin, katabi natin, mga 120 na yung mga 115, ganun.
katulad nito, patakbo nito, nasa 90 lang. Nasa harapan natin 92 pero tayo 100. Tapos take tayo ng kanan kasi exit na tayo. Ang exitan natin nasa kanan. Kanan tayo ng kanan, tatabi tayo ng pakanan ng pakanan. Kasi uwi tayo, yan o. Ito yung maling diskarte nito mga kabady. Diba? O. Dapat pag pinitik mo yung flasher, kailangan sumikit ka kaagad. Ganyan. Yung diskarte nun, diskarting malapit sa disgrasya. Kasi dito ka mga kabady, pag nasa subway ka, dapat pitik-pitik lang talaga yung pagkabig mo, mabilisan. Depende yun sa distansya ng driver mga kabady. May kanya-kanya tayong distansya, isip. Hindi basta-basta sumingit. Ito mga kabady, nasa tabi ako pero takbo ko 90. Nasa pang-apat na linya, takbo ko 90 lang. 96, gano'n, 95. Ayan, 120. Kita niyo mga kabady. So, katulad nito mga kabady, entrada yan kailangan natin tanawin yung nasa service road kasi mga nasa service road talagang bibirahin talaga yung mga kabady. Hindi sila kasi nakalagay dun sa exam bago kumuha ng lisensya, pag i-entrada ka mga kabady, kailangan mas mabilis sa'yo yung nasa main street ay tatulad yan diba? Pag mag-alalay tayo, medyo ikabig natin ng kunti kasi hindi blind spot yun tapos magtabi-tabi tayo dito, di ba? Meow 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 meow. Tignan mo yung nag-i-exit dito, tignan niyo, di ba? Ganun ang mga driver. Malupit sila mga kabady, ha? Nasa unang ka na, sisingitan ka pa, wala tayong magagawa, nakakasingit na pero yung nasa likod naman, magdistansya amigo ka kasi bobo yung nag-overpitik. Kung hindi ka nagdistansya, di ba banggay niya ako, di ba? Nararamdaman yung mga kabady, nag-blink. Siguro ito mga kabady, nagmamadali. Pero nyo, ganun dito mga kabady. Kailangan mong habaan ng pasensya mo, kailangan kalma ka lang. Kung ano yung ginawa ng nasa kaliwat kanan, hindi kanya nasagi, huwag kang magalit. Kalma mo sarili mo. Pag siningitan ka, hayaan mo lang hanggat walang disgrasya. Kung alam mong nagmamadali siya, hayaan mo lang, patakbuhin mo siya ng patakbuhin hanggat makarating sa kanyang paroroonan. Kasi lahat naman tayo, lahat ng pupuntahan natin, never ever na magsasara yan mga ka-everybody, ka-everyone. Lahat ng pupuntahan natin hindi yan magsasara. Depende lang talaga kung meron siyang closing time, open time, yung mga ganyan nasa inyo na yon, mag-adjust na kayo. Alam nyo, kung alam nyo magsasara ng alas 3 hindi lumabas kayo ng alas 12. Ano lang yun, para hindi kayo maras, malate at mainis, mabwisit sa inyong sarili. Kasi yung kasalanan mo, may babalin mo sa iba yan magagalit ka sa iba, wala namang kalam-alam yung ibang driver katabi mo sa sasakyan na ikaw ay nagmamadali, diba? Tapos magagalit ka, didamay na siya, magagalit ka, walang kalam-alam. Paano pag nasabayan mo, nagagalit din, may problema din, di wala na, nga diba mga kabady? So be calm lang, habaan ng pasensya, lawakan ng pag-uunawa, huwag magagalit ng basta-basta.
So, pasensya na. Hindi ako napagod nagsalita. Ang mahalaga, nakarating ako ng maayos. Thank you, Lord. At binantayan mo ako, ginabayan mo ako. Maraming salamat. Hanggang sa paglabas nila, pagsundo. Araw-araw, Lord. Segundo, huwag mo akong pabayaan. Kung ano yung hiling ko sa aking sarili, Lord, ganoon din sa mga aking mga anak. At ganoon din sa mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nanonood. Gabayan mo kami lahat, Lord. Amen. Bye!